bilang pagpapatuloy po ng ating serye tungkol sa mga pangyayari sa aklat ng Genesis. So nakita natin sa nakarang episode kung paanong naging mag-asawa sina Isaac at si Rebecca. Nakita rin natin kung anong naging buhay ni Abraham bago siya pumanaw sa edad na 175. So itong si Isaac at si Rebecca po ay nagkaroon ng relasyon na matuwid sa paningin ng Diyos. Ipinagpatuloy nila yung paglilingkod sa tunay na Diyos na siyang pinaglingkuran ng kanilang mga magulang na sina Abraham at si Sarah. Pero alam nyo, sa kabila ng kanilang pagtatapat, sa kabila ng kanilang paglilingkod sa Diyos, hindi nabiyayaan ng kakayahang magkaanak itong si Rebecca eh. Baog kasi si Rebecca eh. Kaya umabot yung pagsasama nila ng 20 years, tsaka lang nagkaanak si Rebecca. Nanalangin kasi si Isaac sa Diyos na sana bigyan sila ng anak na magpapatuloy ng kanilang lahi at ng paglilingkod nila sa Diyos. At sa awa naman ng Panginoon, nabigyan sila ng kambal. So si Isaac, 60 years old siya noon nung manganak si Rebecca ng kambal. Pero alam niyo mga kabayan, naghirap ng husto si Rebecca sa panganganak. Grabe yung labor na pinagdaanan niya eh. Sobrang sakit ng tiyan niya. Yung tipo na nasa hukay na yung kalahati ng katawan niya kasi napakalilikot na mga bata sa tiyan niya kaya sobrang hapdi nung paglilabor ni Rebecca eh. Parang sa tiyan pa lang nag-aaway na yung kambal eh. So nanalangin si Rebecca sa Diyos. Nung nagle-labor siya, sabi niya, Panginoon, buti nabubuhay pa ako kahit ganito kahirap yung nararamdaman ko. Ano sagot ng Diyos kay Rebecca? Sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata. At 2 bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan. Ang isang bayan ay magiging malakas kaysa sa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Nakita nyo? So dito makikita natin na inulit kay Rebecca ng Diyos yung pangako kay Abraham eh. Diba? Alam nyo, hindi naman sinabi ng Diyos kay Isaac yun na may lalabas na mga bansa sa kanyang balakang o siya ay magiging ama ng maraming bansa. Yun, sinabi lang yung kay Abraham. At ang pangalawang pinagsabihan nun, si Rebecca. Hindi yun sinabi kay Isaac, mga kababayan. So dito makikita natin mga kababayan, si Rebecca hindi lang basta-basta karaniwang babae sa panahon ng lumang tipan eh. Siya po ay isang espesyal na babae sa harap ng Diyos. Nagagawa nga ni Rebecca na mag-inquire sa Diyos eh. Diba? Nag-inquire siya sa Diyos. Sabi niya, bakit buhay pa ako? Nung maramdaman niya na naglilikot yung mga bata o nag-aaway yung mga bata sa tiyan niya, bakit buhay pa ako? Siya lang ang bukod tanging babaeng nakapag-inquire sa Diyos, mga kababayan. Kaya napaka-espesyal na babae nito ni Rebecca sa panahon ng lumang tipan eh. At yung sagot ng Diyos sa kanya, nagkaroon agad si Rebecca ng foreknowledge tungkol sa kakaharapin ng 2 bata sa sinapupunan niya. Kumbaga para siyang para siyang propeta o para siyang propetisa o propetang babae na nakaalam ng mga bagay na mangyari sa hinaharap. Kasi sinabi na sa kanya ng Diyos eh. Nakita nyo? At dahil nagpapambuno, nag-aaway yung kambal dun sa kanyang sinapupunan, nakita ni Rebecca yung pagkakaiba ng ugali nitong magkapatid, itong kambal. Malaking pagkakaiba. Pero ang naiintindihan ni Rebecca dun is yung pabor ng Diyos mapupunta dun sa bata, hindi sa panganay. Kasi sabi ng Diyos, ang matanda ay maglilingkod sa bata. So habang lumalaki yung kambal, pinanganak na yung kambal. Habang lumalaki yung kambal, hindi nagkamali si Rebecca, mga kababayan. At nakita niya yung milya-milyang pagkakaiba ng ugali ng magkapatid, malayong-malayo sa isa't isa. Kahit nga sa appearance, ang layo ng itsura ng kambal eh. Yung panganay mabalahibo, yung balat ng hayop na mabalbon, parang ganun yung kanyang katawan eh. Samantalang yung bata mas makinis. So, pinangalanan niya ng Esau, yung panganay, at Jacob naman, yung pangalawa. So, itong si Esau na siyang panganay, lumaki siya na walang ibang alam kundi yung kumbaga yung paligayahin lagi yung sarili niya. Ang alam niya is para yung mga bagay na makakapagpasaya lang sa kanya. Yan ang ugali ni Esau. Yung tipo ng tao, puro kagustuhan ng sarili lang ang priority niya. Kung saan siya masaya, dun siya. At hindi mahalaga kay Esau ang future. Mas mahalaga sa kanya kung anong nangyayari sa kasalukuyan. Ayaw din niya ng mga bawal-bawal. Ayaw ni Esau nun, yung mga pinagbabawalan siya. Bugnot siya dun kapag maraming bawal tsaka restriction. Kasi naging mahilig si Esau sa mga hayop Nakikita niyo yung mga hayop na malayang nagagawa yung gusto nila. So yung ganong klase ng kalayaan ang naging prinsipyo ni Esau sa buhay. Yung kalayaan tulad sa mga hayop.
Ang mga hayop, di naman nag-iisip ng future yan eh. Ang mahalaga sa hayop is yung kakainin nila ngayon eh. Kaya si Esau, naging mangangaso, mga kababayan. Mas pinili niyang mabuhay na gaya ng mga wild animals sa gubat at sa mga bundok. Pero kahit ganun siya ang naging paborito ng kanyang tatay na si Isaac. Bakit siya naging paborito? Kasi si Isaac mahilig sa mga adventures na kwento eh. Yung tatay niya. Habang tumatanda si Isaac, nagiging mahilig siya sa mga adventures eh. Which is napakaraming kwento ni Esau dahil nga siya mangangaso. So sa kanyang pamumuhay sa bundok, kasama niya yung mga hayop, napakarami niyang kwento na hatid sa tatay niya. Minsan, meron din siyang mga exciting na games na itinuturo sa tatay niya na natutunan niya sa pagiging mangangaso. So gustong-gusto yun ni Isaac, kaya siya naging paborito ng tatay niya. Yung kakambal niyang si Jacob, nako, napakalayo ng ugali kay Esau. Napaka-peaceful na tao ni Jacob. Napaka-maalalahanin, napakasipag, at hindi tulad ng kuya niya, iniisip ni Jacob ang future, mga kababayan. Hindi siya nakatuon lang sa mga bagay sa kasalukuyan, kundi pati yung future, tinitignan niya yan. At si Jacob, lumaki siya sa pagpapastol ng mga alagang hayop nila malapit sa kanilang bahay. At madalas, nagtatanim din naman siya, nagbubungkal din siya ng lupa. Kasi mas gusto ni Jacob na manatiling malapit lang sa bahay nila at gumawa ng mga gawaing bahay katulong yung nanay niyang si Rebecca. Kaya itong si Jacob, lumaking maalaga, masinop, masipag, matiisin, at yun naman ang nagustuhan sa kanya ng kanyang inang si Rebecca, kaya naman siya naging paborito naman ng nanay niya. So ngayon, kung meron mang pinakamahalagang bagay sa mag-asawang Rebecca at Isaac, wala pong iba kundi yung pangako ng Diyos kay Abraham, na siya ay pararamihin at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Napakahalaga niyan kay Isaac at kay Rebecca. At syempre, dapat pangalagaan ng kanilang pamilya ang kanilang responsibilidad sa Diyos at mga pananagutang espiritual dahil sa pangakong yan. Dapat manatili silang malinis sa mata ng Diyos at hindi nahahawaan ng kahit anong dumi sa lugar na kanilang tinitirhan. Kumbaga, they must be special, they must be peculiar people dahil sila'y pamilya ng Diyos. At ito po, mga kababayan, alam ito ni Esau at ni Jacob. Alam din nila kung gaano kahalaga ang role o ang responsibility ng isang panganay sa pamilya. Kasi bilang panganay, siya ang tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng pamilya. At bilang tagapagmana, responsibilidad niya na protektahan at pangalagaan ang mga religious obligations ng pamilya. Kumbaga, siya yung nagsisilbing saserdote ng Diyos sa pamilya. Tulad ni Abraham, ang panganay dapat kinakailangan maging masunurin sa mga utos ng Diyos. Dapat hindi siya basta-basta pumapatol kung kani-kaninong babae. Dapat ang kanyang aasawahin, yung mga taong kakasamahin niya dapat in line sa kalooban ng Diyos. Yung mga pakikipag-ugnayan ng sambahayan, yung mga affairs ng family nila, yung pakikitungo sa ibang tao, kinakailangan sumangguni siya lagi sa kalooban ng Diyos kung aaprubahan ba ng Diyos o hindi. Ganyan kahalaga ang responsibilidad ng panganay. Tanong, sa palagay nyo, gusto ni Esau yun, mga kababayan? Sa palagay nyo, gusto ni Esau yun? Yun nga ang pinakaayaw na ayaw ni Esau siya pa naman ng panganay. Pero ayaw na ayaw niya ng ganun. Para sa kanya yung tungkuling ginagampanan ni Abraham at ni Isaac, pabigat lang sa buhay yan. Hindi si Esau, hindi siya yung taong tipong gustong mabuhay ng relihiyoso. Para kay Esau, ang mabuhay is yung i-enjoy mo yung kalayaan na magawa lahat ng gusto mo, yung magkamal ka ng kayamanan, ma-enjoy mo yung mga kasayahan mo sa buhay, yung matikman mo lahat ng mga gusto mong tikman, at yung mabuhay ng malaya kasama ng mga hayop sa bukid at sa gubat. Yung ma-exploit mo yung mga adventure sa buhay, yan ang mahalaga para kay Esau. Pero yung sabihin mo nagaganap siya ng responsibility o religious responsibility, wala kay Esau yun, ayaw niya nun. So kapag pinagmamasdan siya ng kanyang nanay na si Rebecca, kapag tinitingnan ni Rebecca itong si Esau, alam nyo, never na naramdaman ni Rebecca kay Esau na karapat dapat siyang tumanggap ng basbas at pagpapala sa pagiging panganay. Tingin-tingin ni Rebecca, nako, wala ito. At mas lalong naintindihan ni Rebecca yung sinabi sa kanya ng Diyos noon na ang matanda ay maglilingkod sa mas bata. Kasi yung mas bata ang mas karapat dapat na gumanap na panganay kaysa dito sa tunay na panganay na si Esau. At alam nyo mga kabayan,
Yan ang madalas na pinagtatalunan ni Isaac at ni Rebecca. Akala nyo wala silang pinag-aawayan? Meron. May pinag-aawayan yan. At yung pinagtatalunan nila, kinukumbinsi kasi ni Rebecca si Isaac na sabi niya, wag mong ibibigay ang basbas ng pagkapanganay kay Esau dahil hindi siya karapat-dapat. At maging ang langit, tutol na mapunta ang pagkapanganay o ang basbas kay Esau. Pero dahil paborito ni Isaac si Esau, hindi siya napigilan ni Rebecca. So, sa kabilang banda, itinatanim naman ni Rebecca sa isip ni Jacob na, anak, ikaw ang mas karapat-dapat na tumanggap ng basbas at pribilehiyo ng pagkapanganay. So ipinaliwanag ni Rebecca kay Jacob yung mga karangalan ng pagiging panganay. Hindi lang yung pagiging tagapagmana ng lahat ng pag-aari, kundi yung pribilehiyo na maging tagapamagitan sa Diyos at sa kanyang pamilya. Yung siya ang mangunguna sa mga gawaing panrelihiyon para sa pamilya. Yung karangalan na sa kanyang binhi magmumula ang pagpapala sa lahat ng mga angkan sa lupa, gaya ng ipinangako kay Abraham. Ayan. At alam nyo, lahat ng sinabi ni Rebecca, nagmistulang pangarap kay Jacob. Pinangarap niya yon. Nandun yung desire na maabot niya yon, makuha niya yon. Gusto niyang makuha yung basbas ng pagkapanganay. Hindi dahil siya yung magmamana ng pag-aari ni Isaac, kundi higit niyang tinitingnan yung pagpapalang espiritual na sinasabi sa kanya ni Rebecca. Si Jacob, sabi ko nga sa inyo, mas importante sa kanya yung hinaharap hindi yung kasalukuyan. At maliban sa mga narinig niya sa nanay niya, nakakarinig din si Jacob ng mga salita galing sa tatay niya tungkol sa karangalan ng pagiging panganay. Nadadagdagan yung kanyang desire kapag naririnig niyang magkikwento yung kanyang ama sa magiging pribilehiyo ni Esau in the future. Kaya gabi-gabi walang ibang naglaro sa isip ni Jacob kundi yung balang araw is makuha niya yung basbas Pero anong gagawin niya? Bunso siya. Si Esau ang panganay. Kahit habang binabasa-basa ko tong kwento ni Esau at ni Jacob, nakita ko kahit pinapangarap ni Jacob yung karangalang espiritual ng pagiging panganay, alam nyo, nakita ko sa kanya hindi ganun kalawak o hindi pa ganun ka-develop yung pagkakilala ni Jacob sa Diyos. Marami pa siyang kulang kung ikukumpara sa pananampalataya ni Abraham. Napakalayo pa ng pananampalataya ni Jacob noong mga time na yon. So, ikinento ni Rebecca kay Jacob yung vision na sinabi sa kanya ng Diyos nung ipanganak silang dalawang magkapatid. Sabi niya kay Jacob, alam mo ba nung maliliit kayo, ang sabi ng Diyos, ang matanda ay maglilingkod sa bata. Dalawang bansa ay manggagaling sa akin at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At yun, pinaniwalaan yun ni Jacob. Pero ang problema kasi, imbis na magtiwala si Jacob sa salita ng Diyos na mangyayari ito dahil yun ay galing sa Diyos, sabi niya sa sarili niya, hindi mangyayari yun kung walang consent si Esau. Kung hindi papayag si Esau na mangyari yun, hindi mangyayari talaga yun. Hindi pwedeng maglingkod ang matanda sa bata. Kasi, pagkapanganay is na kay Esau, siya ang maglilingkod kay Esau. Maliban na lang kung pumayag si Esau na i-transfer yung pagkapanganay doon sa bata o sa kanya. Then that was the time na matutupad yung sinasabi ng Diyos na maglilingkod ang matanda sa bata. Kumbaga sa part na to, hindi siya o nagkulang siya ng pananampalataya doon sa salita ng Diyos na sinabi sa kanya ni Rebecca Kaya gabi-gabi, nag-iisip ng paraan si Jacob kung paano makukuha yung pagkapanganay sa kuya niya. Total, nakikita naman niya na hindi naman interesado si Esau sa responsibility ng pagkapanganay. So mabuti pa, siya na yung makakuha nito dahil mas interesado siya doon. So isang araw dumating itong si Esau galing sa kanyang pangangaso. Nagkataon wala siyang nahuling hayop nung araw na yon. So pagod na pagod siya at gutom na gutom siya. Naabutan niyang nagluluto si Jacob ng masarap na lentehas. Itsura pa lang ng lentehas na niluluto ni Jacob, natakam na si Esau Mamula-mula parang masarsa pa hindi nakatiis si Esau nang hingi siya kay Jacob. Baka naman pwedeng makahingi niyang niluluto mo na mamula-mula pa, sabi niya. Ito, nanlalambot ako, parang mamamatay na ako sa gutom sabi niya kay Jacob. At doon, nagkaroon ng ideya si Jacob na maisakatuparan yung kanyang plano. Sinamantala niya ngayon yung pagkakataon, sige, bibigyan kita kuya, pero dapat bilhin mo o bayaran mo ng pagkapanganay itong kakainin mong lentehas sabi ni Jacob kay Esau. Hindi nag-iisip si Esau. Total, siguro gutom na, pagod pa, at hindi rin naman mahalaga sa kanya yung pagkapanganay niya, sumagot siya.
recklessly sumagot si Esau, sige, anong silbi ng pagkapanganay ko kung mamamatay naman ako sa gutom? So in that case, ipinagpalit ni Esau yung karangalan ng pagkapanganay sa isang platong pagkain. Hindi man lang nag-isip eh. Ha? Pwede naman siyang magtiis ng konti tapos dumiretso sa bahay nila, sa bahay ng tatay niya at doon siya kumain. Pero dahil reckless nga itong si Esau, hindi nag-isip sa ginawa niya. Biruin nyo, ipinagpalit ni Esau yung karangalan at responsibility na ibinigay ng Diyos sa kanya sa isang platong pagkain, sa pansumandaling sarap. So palagay nyo, tama yon? Siyempre, maling-mali yun. Ha? Wala kasing pakialam si Esau sa future eh. Ang mahalaga sa kanya is yung, kumbaga, yung desire niya sa mga oras na yon. At maraming ganyan ngayon, mga kababayan. Handang ipagpalit ang pangako ng Diyos dahil sa pansamantalang kaligayahan dito sa mundo. Kaya ingat kayo mga kapatid na huwag niyong tularan si Esau. Kaya ang Diyos napuot kay Esau eh. At hindi lang yon, ang pagkakamaling ginawa ni Esau sa buhay niya. Alam nyo mga kababayan, alam naman ni Esau na panganay siya. At ayaw ng Diyos na ang panganay sa lahi ni Abraham is mag-asawa ng ibang lahi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga pinilit ni Abraham na ang mapangasawa ni Isaac is kamag-anak din nila eh. Kasi ganun kahalaga yung responsibility ng isang panganay. Kailangan maging malinis siya sa lahat ng bagay kahit sa relasyon. Pero ano ginawa ni Esau? Pumatol sa isang babaeng Hetheya na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi lang isang babaeng Hetheya ang pinakasalan niya, dalawa pa, si Judith at saka si Basemat. At yung ginawa niya ang sobrang ikinasama ng loob ng nanay at tatay niya. Sobrang nagalit si Rebecca dyan eh. At hindi lang si Rebecca, pati si Isaac nagdamdam sa ginawa niya. Ganyan kalapastangan itong si Esau. Hindi lang niya nilapastangan ng Diyos dahil hindi niya pinahalagahan yung pagiging panganay na iniatang sa kanya. Pati magulang niya, harapan niyang nilapastangan dahil sa pagpatol niya sa ibang lahi na walang takot sa Diyos. So ang nangyari, kinausap ni Rebecca si Isaac, nakita mo na yung anak mo? Napakatigas ng ulo, napakapasaway, pumatol sa isang babaeng Hetheya na sumasamba sa ibang mga Diyos. Sa kanya mo pa ba ibibigay yung basbas mo? Sabi niya. Naniniwala kasi si Rebecca na si Jacob ang gusto ng Diyos na maging tagapagmana. Naniniwala siya na ang pabor ng langit na kay Jacob, kaya dapat ang basbasan niya si Jacob, hindi itong pasaway na si Esau. Naniniwala si Rebecca na kapag binasbasan ni Isaac ang maling tao, darating ang sumpa sa pamilya nila imbis na biyaya. Pero kasi, alam nyo, kahit sumama na yung loob ni Isaac kay Esau, kahit anong pilit ni Rebecca, paborito pa rin talaga siya ng tatay niya eh. Hindi pa rin nagbago yung kanyang desisyon na basbasin si Esau bilang tagapagmana. So lumipas pa yung maraming taon, tumanda ng gusto si Isaac. At dahil sa katandaan, nagkaproblema yung kanyang mata. Hindi na siya makakita. Nung mararamdaman na niya na malapit na siyang mamatay, nagdesisyon si Isaac na wag nang i-delay yung pagbibigay ng basbas kay Esau. Pero syempre, alam nyo naman, tututol ng matindi si Rebecca. Ang ginawa ni Esau, sinikreto niya ngayon. Naisip niya na gumawa ng isang kunya-kunyariang selebrasyon. Tutal malapit na siyang mamatay, gusto niya na magkaroon ng selebrasyon. Pero yun po ay scheme lang. Kumbaga, scheme lang yun ni Isaac para hindi obvious yung pagbabasbas niya kay Esau. So ang ginawa niya, tinawag niya ngayon si Esau. Ang sabi niya, anak, pag nangaso ka, ikuha mo ko ng ng hayop at lutuin mo ng masarap na lutuin at babasbasan kita, sabi niya kay Esau. Doon niya gustong ipadaan yung kanyang yung kanyang basbas. Pero syempre, malilihim ba naman yung kay Rebecca? May masisikreto ba kay Rebecca, mga kababayan? Si Rebecca, alam nyo, every time na makikitang dumadalaw si Esau sa tatay niya, nandun siya lagi, nakikinig sa usapan nila. Narinig niya yung plano ni Isaac. So nung makaalis na si Esau, umalis si Rebecca, kinausap niya yung kanyang anak na si Jacob. At nagplano siya kung paano maaagaw yung basbas na ibibigay sana kay Esau. Alam nyo, medyo rush ito, mga kapatid. Medyo madalian ito eh. Kasi once na hindi sila kumilos agad, irrevocable na yung basbas ni Isaac. Hindi na pwedeng bawiin yun. Wala na silang magagawa para bawiin yun once na ibinigay yun kay Esau. So, nandun yung rush. Minamadali ni Rebecca si Jacob eh.
Nung sabihin ni Rebecca yung plano kay Jacob, medyo nagdalawang isip si Jacob. Kasi biruin nyo dadayain niya si Isaac, tatay niya mismo yun. Para sa kanya, napakalaking kasalanan nun sa Diyos. Nalokohin mo yung magulang mo. Baka mamaya imbis na basbas yung matanggap niya, isumpa ng Diyos yung mata mo niya. At saka imposible yung gustong mangyari ni Rebecca. Kasi si Esau mabalahibo, si Jacob makinis. So hawakan lang siya ni Isaac, mabubuko na agad yung panlilinlang nila. Ano sabi ni Rebecca? Huwag kang mag-alala, anak. Kung susumpain ka ng ama mo, mapasa akin nawa ang sumpa niya sa'yo, sabi ni Rebecca. So doon, nagkaroon ng guarantee si Jacob So napilitan si Jacob na sumunod sa nanay niya. At kumuha siya ng 2 kambing at iniluto ni Rebecca para ihanda kay Isaac. Tapos, kumuha rin si Rebecca ng damit, yung mabalbon na damit ni Esau para isuot kay Jacob para kung sakali na humarap na siya sa tatay niya at hipuin man siya ng tatay niya, hindi siya mahuli na nagpapanggap. Nung naluto na yung hayop na ipinakuha kay Jacob, dinala niya na sa tatay niya. Dumating si Jacob sa punto na wala ng atrasan. Tanong, nabigo ba yung mag-ina sa plano nila, mga kababayan? Hindi. Nagtagumpay si Jacob na makuha yung basbas na para sana kay Esau Nung humarap siya sa tatay niya at ibigay yung nilutong kambing ni Rebecca, nagpakilala siyang si Esau, ako po si Esau na anak niyo. At para wag siyang mabuko, isinuot niya yung mabalahibong damit ni Esau kahit amoy-amoyin siya ng tatay niya, yung amoy ni Esau ang maaamoy ni Isaac, hindi yung amoy niya. Pero ang maliwanag kasi dito, mga kababayan, kahit ano pang sabihin, pandaraya pa rin yung ginawa ni Jacob at ni Rebecca. At hindi lang pandaraya, pinangunahan ni Rebecca at ni Jacob ang Diyos. Kumbaga, ginaya nila si Sarah Naalala nyo si Sarah? Pinangunahan ni Sarah ang Diyos nung ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abraham para sipingan. Nagkulang si Sarah ng pananampalataya sa Diyos noong panahon na yon dahil pinangunahan niya ang Panginoon. Ganun din ang ginawa ni Rebecca at ni Jacob. Sinabi na nga ng Diyos kay Rebecca, ang matanda ay maglilingkod sa bata. Bakit hindi na lang naghintay? Hindi na lang nila hinintay na ang Diyos ang kumilos sa tamang panahon para maisakatuparan yung sinabi na yun ng Diyos, di ba, mga kababayan? Bakit pangungunahan nila? At sila mismo ang gumawa ng paraan. So in that case, maliwanag na nagkulang ng pananampalataya yung mag-ina. At dahil nagkamali sila sa kanilang ginawa, syempre nagkaroon ng hindi magandang consequence yun. Ganun talaga kapag pinangunahan mo ang Diyos, panigurado magkakamali ka. At bawat pagkakamali, may kaakibat na consequence yan. Anong naging consequence ng pandaraya ng mag-ina? Napilitan si Jacob na umalis sa kanila. And that was the last time na nagkita silang mag-ina. Hindi na muli pang nagkita yung mag-ina mula nang umalis si Jacob sa kanilang bahay nung araw na yon. Yan ang naging consequence ng kanilang pandaraya. After na matanggap ni Jacob yung basbas na galing kay Isaac, parang nakonsensya si Jacob sa ginawa niya Naramdaman niya yung guilt dahil nakagawa siya ng kasalanang hindi lang sa Diyos, kundi pati na rin sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Isang guilt na pilit niyang pinagsisihan sa loob ng mahabang panahon, mga kabayan. At nung makaalis na si Jacob sa tent ni Isaac, siya namang dating ni Esau, sakto nagkasalisis sila si Esau, kahit alam niyang ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay kay Jacob, akala niya pwede pa rin niyang tanggapin yung basbas ng tatay niya. Alam naman niya yun binenta niya yung pagkapanganay niya Pero, nandun pa rin yung hope niya na, wala naman yun Wala yun. Hindi malaking deal yun. Hindi yun big deal. Kaya, nandun pa rin yung kanyang pangarap na tanggapin yung basbas ng tatay niya bilang panganay. Pero ang totoo, mga kabayan, interesado lang naman kasi siya dun sa mana Dun sa mamanahin niya na pag-aari ni Jacob, ni Isaac, ang laki-laki ng kayamanan ni Isaac na iniwan ni Abraham sa kanya So, nandun lang yung interest niya. Pero yung ibang mga obligasyon ng pagkapanganay, wala siyang pakialam doon. Pag nakuha niya yung basbas, makuha niya yung mana, okay na yun para sa kanya. Pero ang hindi niya alam, nasulot na pala ng kapatid niya yung basbas. Yun ang consequence naman ng pagkakamali niya. So nung magpakilala siya na tunay na Esau, sabi ni Isaac, sino ka? Ako po si Esau, sabi niya. Kinilabutan si Isaac doon sa narinig niya. Doon para siyang binuhusan ng malamig na tubig At sinabi niya kay Esau, naku, anak, may nagpunta dito kanina. Nagpakilalang ikaw at sa kanya ko ibinigay yung basbas ko.
Sabi ni Isaac kay Esau. Aba, sumama ng gusto yung loob ni Esau. At naiintindihan naman siya ng tatay niya eh. Syempre kahit naman sino, di ba? Pag naagawan ka ng dapat para sa'yo, sobrang sama ng loob mo eh. So yun yung naramdaman ni Esau at naramdaman yun ni Isaac sa kanya, mga kababayan. Pero anong magagawa? Irrevocable yung basbas na yun, mga kababayan. Wala nang magagawa si Isaac para bawiin yun. That is the power of blessing na ibinibigay ng mga lingkod ng Diyos, lalo na ng mga patriarka, mga kababayan. Pero alam nyo, kahit na nakikisimpatya si Isaac dun sa nararamdamang galit ng anak niya, naisip-isip ni Isaac kalooban ng Diyos yung nangyari. Alam niya na tama yung sinasabi ni Rebecca sa kanya na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Pero siya mismo, pilit niyang nilalabanan yun dahil mayroong ang favoritism eh. So na-realize ni Isaac, siguro ang Diyos na marahil ang gumawa ng paraan para kontrahin yung desisyon niya. So doon siya naniwala na si Jacob talaga ang pinili ng Diyos at hindi si Esau. Ang problema kasi kay Esau, hindi niya pinahalagahan yung blessing na noon ay abot kamay pa niya. Tapos ngayong wala na sa kanya, tsaka siya maghahabol. Ganun naman talaga pag wala na sa iyo, tsaka mo na na-realize yung importansya eh, di ba? Kaya kahit anong pagmamakaawa niya sa tatay niya na ma-recover yung basbas, wala na. Wala na, hindi na mababawi, irrevocable. Halos magwala sa galit si Esau noong time na nalaman niyang nasulot yung basbas niya. Ano sabi niya? Basbasan mo ko, ako naman. Wala bang ibang basbas para sa akin? Sabi niya. Yun yung iniiyak ni Esau eh. Grabe yung iyak niya sa tatay niya. Yung iyak naman na yon, alam nyo mga kabayan, hindi naman yun iyak na dahil nalulungkot siya sa pagkakamalang ginawa niya eh. Iyak yon dahil naagawan siya ng mana. Iyak yon dahil naglaho yung pinapangarap niyang material na kayamanan at prestige. Yan ang totoo dyan. Binasbasan naman din siya kahit papano, kaso hindi na yung basbas na gusto niyang makuha. At nakatakda siyang maglingkod sa kanyang kapatid base sa basbas na ibinigay kay Jacob. Nung sinabi sa kanya ni Isaac na dinaya siya ng kapatid niya dahil nagpanggap na siya, ganun na lang yung galit niya sa kapatid niya. Gusto niyang patayin. And from that day, hinanting ni Esau si Jacob para patayin. At yun na rin ang huling beses na nagkita si Rebecca at ang kanyang paboritong anak na si Jacob, mga kababayan.